Ano pong dahilan kung bakit natawag ang Lipa at ang Batangas na Little Rome? Siguro dahil first of all, dinadayo ito ng mga people for prayer. No? Secondly, dumadami yung aming mga religious groups. And then thirdly, yun nga, maraming mga churches na famous, na pinupuntahan ng mga maraming tao, maraming pilgrims. Among these churches, Archbishop, alin po ang pinakang popular na dinadayo talaga na, lalo-lalo ng mga turista? Siyempre sa Archdiocese of Lipa, di ang Taal ang pinakasikat na. Pero dito sa Lipa mismo, sa City of Lipa, nandyan ang Carmel. No? Okay. Nandyan din ang cathedral mismo, is a very nice cathedral. No? Pagkatapos, yan, meron mga places of prayer na katulad ng Shrine of St. Vincent Ferrer. Maraming dumadayo dyan dahil milagroso daw sa St. Vincent Ferrer. Meron kaming Little Baclaran, yang sa Redemptorist. No? Bago yung, ang St. Therese namin, ang shrine ay doon talaga sa Santa Teresita, bayan na named after her. No? Pero may bagong St. Therese Church dito sa May Malarayat na magandang view. Carl, andito ngayon tayo sa Lipa Mount Carmel. Ito yung pinakadinadayong simbahan sa buong Lipa City. Dahil nagkameron dito ng apparition noong 1948. Noong September 30 ay nagsimula ang pagpatak ng mga talulot ng rosas sa loob ng monasteryo. At nasundan pa ito noong October 7 sa may dakong hagdanan. At paminsan-minsan ang pagpatak nito sa loob ng kumbento. At noong November 11, ang mga talulot ng rosas ay nagsimulang pumatak sa labas ng monasteryo at nakita ng ilang mga bisita. Kapansin-pansin na nasa sentro ng pananampalataya ng mga Lipeño at ng mga Batanggenyo ay ang pagmamahal kay Mama Mary. At yan ay napansin natin sa paglibot natin sa mga simbahan dito sa Lipa City. Tama ka, Carl, at ang sunod na sa Baclaran, ang pinakamalaking Redemptorist Church ay narito sa lungsod ng Lipa at ito ay kilala sa Divino Amor. Pero mas kilala sa tawag na Redemptorist Church. The Mother or Perpetual Help. Ang ina ng laging saklaw. Alam mo, Carl, isa sa pinagpapasalamat namin ay hindi kami dito napupuruhan ng mga sakuna o kalamidad. Dahil na rin siguro na tinatawag itong Little Rome o Prayer Capital of the Philippines dahil talaga namang ang daming mananampalataya dito. Carl, dito ako pinanganak sa Barangay Banay-Banay. Ang patron saint dito ay San Vicente Ferrer. At ito ay patron saint ng mga may sakit. At dito rin sa barangay na ito, dito rin sa St. Vincent Ferrer na ito, dito ako namamanata. Tunay na isinasabuhay ng mga Batanggenyo ang buhay espiritual at yan ay makikita natin tuwing Holy Week na kung saan sila ay sama-samang naglalakbay at bumibisita sa mga kapilya at mga simbahan. At para sa mga naniniwala, para sa mga sumasamba at para sa mga handang magbago sa pagharap sa bagong taon ngayong Easter Sunday, we give thumbs up.
What's the key message of Saint Teresa of the Child Jesus? Well, this is it. Simplicity of life. We will be able to reach heaven if we become like children of God. And then like her, she could not climb the stair except if the Father will be able to, bring her up to heaven. The Lenten season is taken in different ways. Some may just regard this as a simple vacation, but the real essence of it is captured in one beautiful Tagalog phrase, pagbabalik loob. Tunay na walang pinipiling edad ang pananampalataya. At para sa mga Lipeño at Batanggenyo, ang pananampalatayang yan ay isinasabuhay, isinasapuso, at isinasaawit. Dahil tunay namang music is the language of the soul. And in this Lenten celebration, may isang mensaheng ipinahatid sa atin. Yan ay ang pagbabalik loob. Tunay na pagbabago na nagmumula sa ating loob. The Archdiocese of Lipa was elevated as an archdiocese in 1972. So on June 20, 2012, we are celebrating the Ruby Jubilee. You are most welcome to join us in our celebration in Taal, the first parish in the whole province. No?